So dadako na po tayo sa ating aralin at ang pamagat ng aralin natin ngayon ay babala mula sa nakaraan. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ito na po mga kapatid ang ating pangilan na to, ika number 20 na aralin sa ginagawa nating serye ng pag-aaral dito sa unang sulat ni Apostol Pablo sa Corinto. So, 1 Corinthians, lesson number 20, no? Pandalawampung aralin na to. At ang coverage po natin ngayon, gaya na nakalagay dyan, yung unang Corinto, chapter 10, verses 1 hanggang 13 lang muna. Sabagat pwede naman hatiin itong chapter na to dahil mahaba ho to. Kung tatalakayin natin at isang idea na yan hanggang verse 13. So mga kapatid, sa ating nakaraang pag-aaral, yung 19, ay nakita natin ang kababaang loob ni Apostol Pablo bilang lingkod ng Panginoon. Sapagkat kung matatandaan ninyo mga kapatid, bagamat siya ay may karapatan bilang tagapangaral ng Ebanghelyo, pinili niyang talikuran ang mga karapatang yon. Yung lalo na yung pinag-uusapan doon yung financial material support na galing sa Corinto. Sapagkat ang layunin niya ay higit siyang makaakay na maraming tao, wag na maging issue ang pananalapi. Ayun ay ginawa niya yun alang-alang sa Ebanghelyo na handa niyang isinuko alang-alang sa kaligtasan ng iba. Ngayon naman mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating serye ng pag-aaral, dadalhin naman tayo ni Apostol Pablo sa isang mahalagang paalala. Hindi nang tungkol sa karapatan, kundi tungkol naman sa pag-iingat natin mula sa kasalanan. Kung sa nakaraang kabanata, mga kapatid, ay binigyan din ni Pablo ang pagtalikod sa sariling karapatan. Pero sa kabanatang ito naman, mga kapatid, ay binibigyan din ni Apostol Pablo ang pagtalikod sa mga bagay na maaaring maghiwalay sa atin sa Diyos. So ginamit ni Apostol Pablo rito ang kasaysayan, partikular ang naganap sa Israel bilang halimbawa. Ang kasaysayan na mababasa natin dito maya-maya lang ay ang kasaysayan na naranasan ng Israel nga habang sila'y naglalakbay patungo sa lupang pangako. Naglakbay sila mula Egypt sa disyerto o sa ilang, kung tawagin, wilderness, no? Ilang ang pagkakasulat doon sa Tagalog, no? Ilang, disyerto yan mga kapatid. Wilderness sa English. So doon, marami silang naranasan mga kapatid. Pinakita niya na bagamat ang mga Israelita ay tumanggap ng napakaraming pagpapala mula sa Diyos. Mula sa pagkakalabas nila sa Egypt, pinagpala sila ng Panginoon. Gaya ng pinatnubayan sila, niligtas sila, at binusog sila. Marami pa rin sa kanila ang bumagsak, nabuwal, namatay sa ilang dahil bilang parusa sa kanila ng Panginoon. Hindi pinahintulot ng Diyos na makarating sila. Yung iba ron na hindi naman lahat. Yung generation na 20 years old pataas mula nung lumabas sa lupain ng Egypt ay hindi nakarating ng buhay doon sa lupang pangako. Ang nakarating lang doon yung 20 years, 19 pababa. Ang naging exemption lang mga kapatid na nakarating na 20 years old pataas mula nung umalis sila sa Egypt ay si Josue lang at si Caleb. Dadalawang tao lang. Pero kasama nila yung generation na 19 pababa. Nung ang point ng time ng kwenta na edad doon mula nung umalis sila sa Egypt. Kasi nakagawa sila ng pagkakasala. Hindi na pinayagan na makapasok sila sa lupang pangako at yung mga nasabing mga edad, mga kapatid, ay namatay na doon sa ilang. Iba't ibang kaparaanan. Namatay sa katandaan, namatay sa sakit, namatay sa digmaan, namatay sa salot. So marami. Ang point doon, hindi sila pinarating doon sa lupang pangako. Yung pangyayaring yun mga kapatid, yun yung dadaanan natin. Hindi naman lahat yung mahaba yun. No?
Yung pangyayari yung makikita natin na isinulat ni Apostol Pablo to upang magsilbing babala sa atin to. Makakuha tayo ng aral doon, magsilbing warning yan upang wag nating tularan yung kanilang mga pagkakamali. Kaya magandang aralin to mga kapatid. Lahat naman tayo nagkakamali at kinakailangan matuto tayo sa kasaysayan na wag na nating uulitin yung pagkakamali ng iba sa kasaysayan. Tama naman ang kasabihan na experience is the best teacher. Pero mga kapatid, hindi mo kailangan maranasan ng lahat para matuto tayo. Kaya nga nasulat to, makikita nyo, kaya nasulat to para hindi na natin ma-experience. Yung makaiwas na tayo sa mga maaaring maging masamang resulta ng ating pagkakasala. So matuto tayong maging maingat sa ating paglakad sa pananampalataya. Yan ang malinaw na purpose nito mga kapatid. Sapagkat kung paano ang mga pinagpala ay maaaring bumagsak, mga pinagpala na yung mga Israel mula sa Egypt pero bumagsak pa rin ang marami sa kanila. Kung hindi magbabantay sapagkat hindi sila nagbantay, hindi sila nag-ingat, pwede rin mangyari sa atin yan. Meron tayong pag-iingat na dapat gawin mga kapatid. Kung ang lesson number 19 nung nakaraan ay tumawag sa atin na isuko natin ang ating mga karapatan para sa kapakanan ng iba, dito naman mga kapatid, sa ating pag-aaralan ngayon, ay nagtuturo sa atin dito na iwasan ang kasalanan para makapanatili tayo sa kabanalan sa harapan ng buhay na Diyos. Kaya nga pamagat natin dito mga kapatid, babala mula sa nakaraan. Warning mula sa nakaraan, sa kasaysayan. Paanyaya ito mga kapatid, para sa bawat isa sa atin na pag-aralan ang nangyari sa Israel. Hindi upang husgahan sila, kundi upang matuto tayong umiwas sa parehong daan ng kapahamakan. Para hindi na natin daanan yung dinaanan nila na napahamak sila. So, sa ating pag-aaral mga kapatid, ay hinati natin ang lesson natin dito, yung verse 1 hanggang 13 sa tatlong bahagi. Unang-una, tinalakay mo na ni Pablo sa unang 4 na talata, yung mga pagpapala, yung mga blessings, ika nga, na natanggap ng Israel. So, verse 1 to 4 yan. Tapos, binanggit naman niya ngayon yung kabiguan na marami. Verse 5 hanggang 10. At bago siya matapos dito, sa hanggang 13, babala sa ating panahon. At tingnan po natin mga kapatid, yung mga blessings mo na mga pagpapala na natikman ng mga Israelita. So yun po ang yung mga makikita natin dito, yung mga mahimala at makapangyarihang pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa lupain ng Egypt. Ito po mga kapatid sa verse 1. At sabi po rito mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at sila lahat ay tumawid sa dagat. Alam natin yung kasaysayan na yun, di ba? Sa Ten Commandments na pelikula, tumawid sila sa dagat, di ba? Dito mga kapatid, makikita natin yung pagtawid nga sa dagat na pula, sa Red Sea. No? Yan ay makapangyarihang, mahimalang makapangyarihang pagliligtas ng Panginoon. Yan yung hinahabol sila ni Paraon, di ba? At inutusan si Moises ng Diyos na hawiin yung dagat na pula, yung Red Sea. Isipin nga ninyo, di ba, makapangyarihang pagliligtas yan. Nasaksiyan nila lahat yan, mga kapatid. Lahat ng generation na yan ang lumabas yan, nasaksiyan nila yan. Sabi rito, hindi ko nais na hindi ninyo malaman. So, dapat yan, matawagan tayo na atensyon na huwag kayong kukurap. Parang sabi ni Apostol Pablo. Na ibig sabihin, lubhang napakahalaga na malaman natin itong sasabihin niya tungkol dito. Ayaw niya na hindi daw natin malaman to. Na na ang ating mga ninuno, yung mga ninuno na tinutukoy dyan, mga ninuno ng mga Israel, yung mga Israelita nung panahon na yon, no? Yan yung tinutukoy dyan. Yung lumabas sa
mula sa pagkaalipin sa Egypt. Popular yung kwentong yan, di ba? Mga kapatid. Alam niya yan. Pero paalala ito, dapat may nakukuha tayong aral doon. Pagpapala yun. Ang sabi rito, na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap. Dumaan sa ilalim ng ulap. Ito mga kapatid, ang pangyayaring sinasabi ni Pablo, di ba? Dumaan sila sa ilalim ng ulap. May ulap na guide doon. Tingnan niyo mga kapatid, baka, kasi sa pelikula, hindi masyadong, popular na pelikula, no? Hindi masyadong na-emphasize yun. Nakita yung paghiwalay ng dagat, di ba? Yung at sila lahat ay tumawid sa dagat. Pero makikita niyo yung kamangha-mangha rito mga kapatid na pangyayari. Silipin muna natin yung pagdaan nila sa ilalim ng ulap. Ang sabi rito sa Exodo, sa Old Testament to, sa Exodo 13:21, ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw. Ibig sabihin, yung araw dito ay day, araw, maliwanag, no? Araw. Sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi ay isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. So nakita nyo, imagine ninyo kung kayo nandun. Kung kayo nandun noong panahon na yun, no? Kamangha-mangha yan. Disyerto yun mga kapatid. Yung ulap, ano ba silbi ng ulap? Bukod sa guide, ha? Hindi na nabanggit yan. Sabi ng mga Bible scholars, siyempre mainit sa disyerto. Yung ulap na yun, nagsisilbing lilim din nila sa mainit na disyerto. Pagkamat hindi nabanggit yan, parang common sense yun, may ulap kayo palagi doon sa disyertong mainit. At yun, para, mga kapatid, yung ulap na yun, sabi dyan, ay patnubay nila yan sa daan. Parang kumbaga sa panahon natin na ngayon, yan yung GPS. GPS nila, no? Yung susundan lang nila yung ulap. Pag umandar yung ulap, aandar din sila. Pag uminto yung ulap, hihinto rin sila. At sa gabi, abay, walang brown out doon pag gabi. Medyo tama-tama lang siguro. Hindi man siguro sobrang liwanag yan. Pero tama-tama doon para hindi sila ika nga magkabanggaan doon. Abay, yung ulap na yun ay nagsisilbing o merong apoy upang tanglawan sila. May haliging posting apoy sa gabi para tanglawan yung buong kampo. Nagkakampo kasi sila eh. No? Wala pa silang mga bahay nun. Traveling sila mga kapatid. So ano pa sabi rito sa sumunod na talata? Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy. So sinasambantahan natin yung haligi na yung ulap sa umaga at yung haliging yun, apoy sa gabi, ay hindi umalis sa unahan ng taong bayan. 40 years sila sa wilderness, mga kapatid. 40 taon sila naglakbay doon, pero hindi umalis yung guide nila sa loob ng 40 taon. So dumaan sa ilalim ng ulap. So, at sabi pa rito, at sila lahat ay tumawid sa dagat. Yan eh, alam na natin yan mga kapatid. At yan mga kapatid ay merong ano yan eh. Merong sa verse 2, kung titingnan natin, may kahulugan yan. Ang kahulugan ng sa ulap at sa dagat. Tuloy lang natin ang basa, no? At lahat ay nabautismohan kay Moises sa ulap at sa dagat. Yung pala ibig sabihin nun, eh, no? May literal na pangyayari, pero dito mga kapatid, yung pangyayaring yun, yung paglukob o pagsubaybay sa kanila ng ulap at ang pagtawid nila sa dagat ay, at sabi ni Pablo, at lahat ay nabautismo kay Moises sa ulap at sa dagat. So figuratively, spiritually speaking mga kapatid, yun ang pakahulugan na ibinigay ni Apostol Pablo. Parang itinulad niya yun sa bautismo. Actually, yun, diretso sinabi niya na bautismohan sa ulap at sa dagat. Alam niyo yung salitang bautismo, mga kapatid, ang ibig sabihin lang yan sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, yung inilulubog ang isang bagay sa isang liquid. Kaya ang bautismo natin bautismo ng bagong tipan paglulubog. So imagine niyo parang nilubog sila para bagang nasama sila. Parang gano'n, no? Katulad ng bautismo, di ba? Yung pagtawid sa Red Sea at yung pagiging nasa ilalim ng ulap, nagbigay sa kanila ng identity. Yan ang sabi ng mga Bible scholars na nabasa natin sa mga komentaryo na sa verse na yan. Parang yan ay isang uri ng pagkakakilanlan sa mga Israelita. Sila ay opisyal na nahiwalay sa Ehipto at napabilang sa bayan ng Diyos. Ito ay tulad ng bautismo ng Christian baptism natin.
na nagpapakita na pag nagbautismo tayo, publicly, talagang tinatanggap natin yan, tinatanggap natin, parang publicly dinideclare natin na tinatanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo at hinihiwalay na natin ang ating buhay sa isang makasalanang pamumuhay at nagsisigap na tayong mabago tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Nabautismo lang sila, no? Kay Moises, sabi dyan. So, yung karanasan ay bautismo kay Moises. Yung tawag ni Apostol Pablo dyan. Baptized into Moses. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng ugnayan ngayon kay Moises dahil sa pangyayaring yun. Sa pamamagitan ng ulap at yung pagtawid nila sa dagat, para bagang isang formal na naging follower sila ni Moises at ng kautusan na ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Parang pinapahiwatig dyan mga kapatid na kung paano ang Israel ay nakilala sa kanilang pinuno na si Moises. Di ba? Ganun ang mga Israelita, kilala sila, nasa ilalim sila ng kautusan na kung tawagin minsan, yung kautusan ng Diyos na yun ay kautusan din ni Moises. Kumbaga sa panahon natin ngayon, tayo man sa ating pagbabautismo, sa pagtanggap natin ng bautismo inutos ng Panginoon Jesucristo, yung bautismo sa tubig, ay yun isang nagpapakita na tayo, nagpapa-identify kay Kristo. Nakalakip tayo sa kamatayan ni Kristo, sa pagkabuhay na maguli. Ano tayo, nagkaroon tayo ng immersion. Nasama tayo. Nalukuban tayo na kung paano si Kristo ay namatay din tayo spiritually sa pamamagitan ng bautismo. Di ba? Di ba ganun ang aral, mga kapatid? So, ang punto ni Pablo dito, mga kapatid, yung pangunahing punto dito, yung mga Israelita ay nabigyan ng dakilang espiritual na pribileyo dahil sila ay nabautismoan kay Moises sa kanilang paglalakbay at binayayaan sila ng Diyos. Itinawid sila sa dagat, ginabayan sila ng ulap. So, ganun yon mga kapatid. Parang yun ang ipinapahiwatig dyan. Bukod dyan, mga kapatid, ay nabanggit din ni Moises tuloy ni Pablo, yung pamangyayaring pagkain nila ng spiritual na pagkain. Ang lahat ay kumain ng isang pagkaing spiritual. Tumutukoy ito, mga kapatid, doon sa mana. Hindi yung mana na inheritance, no? Mana, M-A-N-N-A, no? Isang tinapay yun na binibigyan ng Diyos sa kanila doon sa wilderness. Ito yung pagkain na galing sa langit na nagpapakita ng patuloy na pag-iingat ng Diyos sa kanila, paglalaan, pagpo-provide sa kanila ng Diyos ng kanilang basic needs. Sa gitna ng malawak na ilang, kung saan walang tanim, walang tubig, hindi sila nakapagtatanim doon. Sapagkat naglalakbay sila, tapos disyerto pa yun. Puro buhangin yun nandun, mga kapatid. Dito nakita yung katapatan ng Diyos sa kanila na hindi sila pinabayaan doon. Araw-araw, sa loob ng 40 taon, meron silang supply ng mana. Na tuwing umaga, merong bagong supply ng mana. Ano yun tinapay yun na galing sa langit. Dumilitaw na lang yun every morning sa loob ng 40 years. Natigil lang yun, mga kapatid, nung makikita nyo sa Deuteronomio. Natigil yun nung natanaw na nila yung lupang pangako, naka-schedule na silang tumawid sa river ng Jordan para lusubin yung Jericho. After 40 years, doon lang itinigil yun. Kasi papasok na sila sa lupang pangako. So nakita nyo, mga kapatid, yung supply na yun ng Diyos, provision ang pinapakita dyan. Yung blessing dyan, yung provision ng Diyos sa kanila, sariwa yan. Araw-araw, ting umaga, bago ng bago. So, yun po, mga kapatid, ang tinuturo ko dyan. So, pagkaing spiritual yan. Ang lahat ay kumain ng isang pagkaing spiritual. At lahat ay uminom sa isang inuming spiritual. So, yung tubig to, pag-inom ng inuming spiritual. Tumutukoy ito sa karanasan naman nila ng lahat ng Israelita sa ilang, sa disyerto, nung sila ay uminom mula sa tubig na ibinigay ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Mababasa natin yan, mga kapatid, sa Exodus 17:6, mga bilang 20:10. 2 beses yan, mga kapatid, na pangyayari dyan na yung tubig, siyempre, disyerto, wala tubig, wala ka tubig-tubig. So, yung tubig lumabas mula sa bato. So, yun ang instruction.
No, tinawag na spiritual yan, mga kapatid, dahil galing sa Diyos yan. Eh. So, ang pinagmulan niya kasi, ayan, Diyos, isipin niyo yung malaking bato, no? Inutos ng Diyos na, una, hampasin mo yung bato. Lumabas yung tubig. Ikalawa, utos ng Diyos, kausapin mo yung bato. Lumabas muli yung tubig. So, dalawang pangyayari yan, no? Na nag-supply sa kanila ng tubig sa panahon ng kanilang paglalakbay. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon nyo, no, mga kapatid, na merong ganon. Dahil yung iba, siyempre, paikot-ikot sila sa disyerto sa loob ng 40 taon. Ang iba ron, mga kapatid, ang supply nila, nakakakita sila minsan ng mga balon. No? Pero bihira yun. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. So lahat ay uminom sa isang inumin tubig. Sabi pa rito, sapagkat sila'y uminom sa batong espiritual na sumusunod. Pag inom sa inuming espiritual yun. Ito, spiritual meaning na to ni Apostol Pablo tungkol sa pangyayaring yun. Para silang uminom sa batong espiritual na sumusunod sa kanila, no? Na sabi rito, mga kapatid, at ang batong yun ay si Kristo. So pag inom nila ng inuming espiritual yan, ito yung pinakamahalagang bahagi rito. Pinapakilala ni Apostol Pablo na si Kristo mismo ang pinagmulan ng espiritual na panustos ng Israel. Ibig sabihin, noon pa man bago si Jesus ay nagkatawan tao, ang anak ng Diyos ay kasama na ng Israel doon sa pagliligtas sa kanila. Yan ang katunayan, mga kapatid, na si Jesus ay nag-i-exist na bago pa lang siya isinilang ni Maria. Yung iba kasi, yung ibang mga reliyon, mga sektang Kristiyano, na tinataguyod nila si Kristo'y tao lang daw at hindi daw nag-i-exist nung panahon ng Old Testament. Yan nga, siya nga yung bato, spiritually speaking, siya yung bato na sumusunod sa mga Israelita. Kaya gaya ng tubig, mga kapatid, na dumaloy mula sa bato upang bigyan sila ng buhay, si Kristo rin, di ba? Ang nagbibigay ng tubig ng buhay sa atin ngayon sa mga mananampalataya. Mababasa natin yan, dinaanan natin, pinag-aralan natin yung sa 1, chapter 4, and chapter 7. So yun po, mga kapatid, mga pagpapalayan ng Israel, mga pagpapalayan na natanggap ng mga Israelita mula nung lumabas sila sa Egypt, no? Hanggang sa naglakbay sila sa disyerto. Pero mga kapatid, the bad news, sa kabila ng lahat ng yon, hindi lahat ay nakarating sa pangako ng Diyos. Yung nga, kinukwento ko sa inyo, yung mga 20 years old pataas nang lumabas sa Egypt, hindi nakarating. Maliban kay Caleb at kay Josue, kay Joshua. Yung mga pagpapalang tinanggap nila, mga kapatid, nasayang. Sapagkat marami sa kanila ang nabigo na makarating sa lupang pangako. Nabigo sila sa pananampalataya. Kasi gumawa sila ng kasalanan. Hindi sila sumunod. Kaya ngayon, mga kapatid, nadako tayo. Dito makikita natin. Ito na nga yung makikita natin ng mga example na nangyari sa kanila na hindi natin dapat tularan, dapat natututo tayo. Bahagi ito ng babala mula sa nakaraan. Ang kabiguan na marami, yung maraming mga Israelita. Para makita natin kung paano ang mga pagkasuwail ay nagbunga ng kapahamakan. Yan ang pinapakita dyan, mga kapatid. Sa kabila ng mga blessings, ay nagawa pa rin yan. Tingnan nyo. Verse 5 hanggang 10. Subalit hindi nalugod ng Diyos sa karamihan sa kanila. So hindi natuwa ang Diyos sa kanila. At marami sa kanila. Ano ba nangyari? Sapagkat sila ibinuwal sa ilang. Ibig sabihin namatay sila doon sa disyerto. Hindi natukoy dyan, mga kapatid. Yan yung mga sinasabi ko sa inyo kanina. Yung mga 20 years old pataas, maliba kay Josue at kay Caleb. Talagang, kaya inabot sila ng 40 years. Alam nyo ba, mga kapatid, sang-ayon sa mga historian, yung distansya nila mula sa Egypt, papasok sila sa Kanaan, sa lupang pangako, kung lalakarin nila yan, wala pang isang buwan, nandun na sila. Pero bakit sila inabot ng 40 taon? Kasi nagalit sa kanila ang Diyos. Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at hindi pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, may pangyayari kasi roon, nagalit sa kanila ang Diyos.
Kaya sinabi ng Diyos, lahat ng mga nagrebelde sa Kanya, may rebellion kasi naganap doon, mga kapatid. Yung rebellion, yung angal sila ng angal. Parang hindi sila nananampalataya sa magagawa ng Diyos sa kanila. After na nasa Egypt pa lang sila, di ba? 10 mga milagro, 10 makapangyarihang mga tanda ang ipinakita ni Moises doon. Hanggang sa nakatawid na nga sila sa dagat na pula, nag-aalinlangan pa rin sila. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Kaya nasumpa yung 20 years old pataas, maliban doon sa dalawa. Hindi kayo makakarating ng buhay, parang gano'n lang. No? Kaya sabi nito, sapagkat sila ibinuwal sa ilang. Tingnan nyo, dinitali ni Pablo yung iba rin. Sumunod na verse, no? Yung tungkol ito sa mga kasalanan. Dito may makikita natin na 5 kasalanan na nabanggit ni Pablo, na siguro ito yung pinaka-prominenteng kasalanan na kitang-kita na nagawa nila. Ito yung tungkol sa pagnanasa ng masama. Tingnan nyo, sabi dito sa 1 Corinto 10:6, sa mga bagay na ito ay naganap bilang halimbawa para sa atin, upang wag tayong magnasa ng mga bagay na masama na gaya nila. So katulad din, mga kapatid, ito, na isinulat ni Pablo mismo sa kapitulong ito, no? Makikita nyo, mga kapatid, na 2 beses yan na nabanggit ni Apostol Pablo yung ganyan diwa sa kapitulong ito, na nagpapakita na mahalaga ang pagkakasulat ng kasaysayan na ito na Israel. Ang sabi, ang mga bagay na ito ay naganap bilang halimbawa para sa kanila. Mamaya ulitin niya yung ganyan diwa pagdating sa verse 11 para idiin niya. Parang pagdidiin na kaya nasulat to at tayo naman ay pinag-aaralan natin yan para matuto tayo mula sa kanilang pagkakamali. So lahat ng karanasan ng Israel, mga pagpapala at parusa, ay ipinahintulot na rin ng Diyos na ito ay maganap upang magturo ng aral sa mga susunod na henerasyon hanggang sa panahon natin ngayon. No? Kaya sipin nga ninyo, no? Kaya napakalaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga dito, ang reason, no? Upang wag tayong magnasa ng mga bagay na masama na gaya nila. So kailangan matuto tayo dyan sa nangyari sa kanila na tayo naman ay wag tayong magnasa ng mga bagay na masama sapagkat yun ang isang kasalanan na nagawa nila dyan, pagnanasa ng masama. So nakita nyo, mga kapatid, sa pagkakasulat ng sinabi rito so reason yan, upang wag tayo magnasa ng katulad nung nangyari sa kanila. Magnasa ng mga bagay na masama, ito yung tinutukoy, mga kapatid, sa history ng Israel na mababasa natin yan sa naka-record sa mga bilang, sa Numbers, sa Old Testament. Hindi natin babasahin, no, para hindi tayo humaba. Pero makikita nyo yan at wala naman tumututol dyan ng mga Bible preachers na talagang ang tinutukoy dyan yung pagnanasa at paghahangad ng mga bagay na laban sa kalooban ng Diyos na ginawa ng Israel. Na ang tinutukoy dyan yung pagnanasa nila ng laman, na nais nilang bumalik sa Egypt, nagrereklamo sila sa Diyos. Yung layunin ng halimbawa na yan, mga kapatid, para turuan tayo. Na tayo, wag natin gagawin yan. Wag tayong reklamador sa mga pangyayari sa buhay po natin. No, makikita po natin yan sa susunod na talata. So yan, pagnanasa ng masama. Ano ang masama, mga kapatid? Paano mo natin malalaman na masama? Di magkaroon tayo palagi ng salita ng Diyos para malaman natin kung ano ba talaga yung masama. No? Next verse. Bukod sa pagnanasa ng masama, ito yung pangalawa, mga kapatid, na nagawa ng Israel tungkol sa idolatria. Alam natin idolatria, mga kapatid, yan ang tungkol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Isang mahigpit na utos yan laban sa idolatria at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi nga ni Pablo, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan na gaya ng ilan sa kanila. Sila pa rin nakasamba rin sa Diyos-Diyosan. No? Hindi lahat lumahok, no? Gaya ng ilan, as were some of them. Pero mapapansin nyo sa kasaysayan na iilanan ng una pero marami silang nahikayat na sumamba na rin sa Diyos-Diyosan. Kasi sabi rito, gaya ng nasusulat, nakasulat yan, mga kapatid, sa Exodus, chapter 32. Sabi rito, naupo ang bayan upang kumain at tuminom at tumindig upang sumayaw. Parang nagpiesta sila ron, no? Direktang sinipi ni Pablo yan sa Exodus 32, verse 6.
Matapos nilang gawin yung gintong guya. Ano yung gintong guya? Yung batang baka, gumawa sila ng golden calf. Golden calf. Ginawa nilang Diyos-Diyosan yun. Sinabi nila, yan ang Diyos na naglabas sa atin sa Egypt. Tapos sinamba nila, nagpista sila. No? Sa kanilang pagsasaya, may kasamang kalaswaan at kasalanan. Yan yung idolatry, lalo na nung araw. Yung kanilang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga pagano, mga kapatid, ginaya nila. Kaya lang gumawa sila ng version ng Israel. Sabi nila na itong golden calf na yan ang ating Diyos na naglabas sa atin sa Egypt. Ganun nangyari dyan, mga kapatid. Naganap yan nung si Moses umakit sa bundok ng Sinai para kumuha ng copy, ng kopya ng Ten Commandments. No? Pagbaba niya, nagkakagulo yung bayan. Nagkaroon ng kapistahan doon, inuman, lasingan, iba, hubot-hubad, maraming kalaswaan, mga kapatid. Yung idolatry, mga kapatid, nangyari sa kanila, mga kapatid, ay marami sa kanila namatay ron. Pinatay ng Diyos. So sabi dito, mga kapatid, huwag daw tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya mula nung unang panahon hanggang sa panahong Kristyano, bawal sa isang anak ng Diyos na merong rebulto na sinasamba. O naman Diyos-Diyusan sa buhay po natin. So yan po, mga kapatid, sa verse 8 naman, yung ikatlong kasalanan na nabanggit ni Pablo na nagawa ng mga Israelita habang sila'y patungo sa lupang pangako. Ano yan? Yung pakikiapid, sexual immorality. Ayaw ng Diyos. Kaya sabi rito ni Pablo, wag tayong makiapid gaya ng ilan sa kanila na nakiapid. At ang namatay sa isang araw ay 23,000. 23,000 fell dahil sa pakikiapid. Ano yung tinutukoy ni Pablo rito? Yun nangyari doon sa mababasa niyo sa Bilang, sa Numbers, chapter 25, verse 1 hanggang 9, and onward. Kung saan ang mga Israelita noon, mga kapatid, ay nagkasala sa Diyos sa pamamagitan ng pakikiapid sa mga babae ng Moab. Moab, isang tribu yun. Foreign tribes yun na kaaway ng Israel yun, mga pagano yun. Bawal sa kanila Ayaw ng Diyos na yung mga Israelita magkaroon ng sexual relationship sa mga Moab. At bukod doon, nakibahagi sila sa pagsamba sa Diyos-Diyusan na kung tawagan ng Diyos-Diyusan Baal Peor. Ano yung kanilang kasalanan, mga kapatid? Nakiapid sila dito at hindi lamang pisikal na immoralidad ang naganap dyan, kundi nagkaroon pa ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kasi yung mga Moab na kababaihan na nagustuhan ng mga kalalakihang Israelita na inasawa nila, nagkaroon sila ng sexual na ugnayan na ipinagbabawal ng Diyos, inakay sila sa pagsamba sa huwad na Diyos. Nakakay tuloy sila sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang sexual na kasalanan niya, yung nangyari sa kanila naging daan sa spiritual na pagtataksil nila sa Diyos. Kaya naging parusa dyan, sabi ni Pablo, dahil sa kasalanan yan, 23,000 ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Pero kung babasahin nyo, nadagdagan pa yon. Nadagdagan pa ng 1,000 yun, umabot ng 24,000 ang kabuang bilang ng mga namatay nung matapos na yung salot. Nagpadala ang Diyos ng salot sa kanila. So yan po, mga kapatid, mabigat yan. Isa sa mga mabibigat na pagkakasala na magagawa natin, mga kapatid, sexual immorality. Yan nga ang dahilan kung bakit ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Kita niyo, no? Sa verse 9 naman, yung susunod na talata, ay makikita natin yung ika-4 na kasalanan na nabanggit ni Pablo na nagawa ng mga Israelita sa panahon ng kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. So, scratch yan. Number 4, pagtukso sa Panginoon. Dito tinukso nila ang Panginoon. Pero mapapansin niyo, huwag nating tuksuin si Kristo. Huwag daw tuksuin si Kristo. Ibig sabihin ng tukso rito, mga kapatid, parang hinahamon mo ang Diyos sa pamamagitan nung wala kang tiwala. Wala silang tiwala. Ibig sabihin, nilagay nila sa isang pagsubok ang Diyos. Para bagang sinabi nila, totoo ba talaga nakasama natin ang Diyos? Kaya niya bang gawin yan? Di ba madalas sila mag-alinlangan
Pansinin ninyo mga kapatid, ginamit ni Pablo si Kristo, yung tinawag niya. Huwag natin tuksoin si Kristo, naggaya ng pagtukso ng ilan. Ibig sabihin, pinakikita nito na ang presensya ni Kristo, nandun nga, katulad yung sinabi rin kanina sa verse 4, yung batong spiritual na sumusunod sa kanila, si Kristo. Talagang nag-i-exist na si Kristo noong panahon-panahon. At dito nakita natin, sa actual kasi, sa history, tinutukso nila ang Diyos, sa Diyos sila. Kasi hindi pa na-reveal sa kanila si Christ, pero ang katotohanan na yan, nando si Kristo. Nung tuksoin nila ang Diyos, ay katumbas yun ng pagtukso nila sa ating Panginoon sa Kristo mismo. Kasi si Kristo mismo, nandun kasama nila huwag nating tuksoin si Kristo, naggaya ng pagtukso ng ilan sa kanila at sila'y pinuksa ng mga ahas. Mababasa niyan sa Bilang din, chapter 21, na talagang nagsalita ang bayan laban sa Diyos at laban kay Moses. Ang kanilang mga reklamo, bakit ba ninyo kami kinuha pa sa Egypt para bang matay lang dito sa disyerto? Kaya mareklamo sila, no? Kaya nagsugo ang Diyos ng mga makamandag na ahas sa gitna ng bayan. At tinuklaw sila lahat, yung mga taong na nanukso sa Diyos. So sa halip na magtiwala sila sa Diyos, reklamo sila ng reklamo, nagdududa sa kanyang kabutihan. At ang sumunod na talata rito, mga kapatid, yung 5 na kasalanan nila, may kaugnayan yan. Yung pagrereklamo nila. Pagbulong-bulungan, kung tawagin. Murmuring, complain. No? Sabi rito, huwag din kayong magbulong-bulungan gaya ng ilan na nagbubulong-bulungan. So, ito yung rebellion, mga kapatid. Nagbubulong-bulungan sila. Ibig sabihin, nagre-reklamo sila, nagsasalita ng palihim laban sa kay Moises, laban sa Diyos. Ayan ay makikita nyo sa kasaysayan yan. Doon din sa mga bilang. So sa kasaysayan ng Israel, ito ay tumutukoy sa paulit-ulit na pagre-reklamo ng mga Israelita. Marami dyan, paulit-ulit yan. Katulad halimbawa sa Bilang, nagbubulong-bulungan ng Israel laban kay Moises at kay Aaron matapos ang report ng mga spy na pinadala nila sa lupang pangako. Doon nagsimula talaga yung 40 years 40 years na parusa sa kanila ng Diyos na 40 taon maglalakbay sila ron. Para bagang pinatapos ng Diyos yung isang generation. Kailangan mamatay muna yung buong generation na yun. Yung 20 years old patas nga, mga kapatid, sabi ko. So, ang point dito, mga kapatid, hindi natin madetalye masyado ngayon niya. Hahabaw tayo. Pero ang point dito, mga kapatid, huwag tayong magbulong-bulungan. Huwag tayong reklamador. No? Maraming mga reklamador, di ba? Nagre-reklamo sa Diyos. Parang sinisisi ang Diyos sa mga pangyayari sa buhay niya. Pasakop tayo sa Panginoon Diyos. Kaya nangyari rito. At sila'y pinuksa ng tagapuksa. Anong tagapuksa? Destroyer. No? Tagapuksa, tumutukoy yan doon sa angel of death. Tagapuksa na isinugo ng Diyos. Nagpadala ang Diyos sa kanila ng angel of death upang maparusahan yung mga nagrebelde. Yung ganyang pangyayari, mga kapatid, katulad yan nangyari doon sa Egypt. Doon sa last night nila sa Egypt. Nagpadala ang Diyos ng angel of death nung pinatay lahat ng mga panganahin ng taga-Egypt, di ba? Natatandaan yun? At naganap din yan. Meron ding angel of death na tinutukoy yung sa 2 Samuel chapter 24 na pumuksa naman sa Jerusalem nung panahon ni Haring David. So yan po, mga kapatid, mga 5 bagay yan na dapat natututo tayo, huwag nating tutularan. Yan yung mga babala sa nakaraan. So matindi ang kabiguan ng marami sa Israel. Hindi dahil kulang ng biyaya ng Diyos, kundi sila mismo nagpabaya. Sa kabila ng mga pagpapalang nakamit nila mula sa Diyos. At ganoon din sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Maraming mga tao na pinagpala ng Panginoon, nakamit ang liwanag ng Ebanghelyo, nakamit yung pang-araw-araw na pangangailangan, pinatnubayan tayo ng Diyos. Pero marami ang kuminsan ay tumatalikod, nabibigo, na sumunod pa rin sa Diyos.
Kaya yung ikatlong bahagi, mga kapatid, bahagi pa rin ng babala. Ito, diretso na warning sa atin. Sa verse 11 hanggang sa matapos na tayo. 11, 12, 13. Sa huling tatlong talata, no, makikita natin dito nangyari sa kanila bilang halimbawa. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na nabanggit, na muling nabanggit ni Pablo dito. Yung talatang ito ay buod ng babala na nabanggit niya mula kanina hanggang verse 1 hanggang 10. Parang ito pinaka-summary. Pinapaalala niya ang lahat na nangyari sa Israel noon. Meron layunin at ang layunin ay turuan tayo. Tayo ngayon na nagbabasa ng salita ng Diyos. At sabi rito, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa. Di ba? Nabanggit ni kanina yan, di ba? Pero ito, may pagdidiin to, mga kapatid. So, sila dapat yung pangyayaring yun, magsilbing example para sa atin. Pero wag natin silang tularan. At sabi rito, at nasulat bilang pangaral sa atin. So, yung kasaysayan sa lumang tipan ay hindi lamang tala ng kwento ng nakaraan, kundi itinakda ng Diyos, pinahintulot niya na maganap yun, at ipinasulat niya, pinahintulot niya mag-isulat yan para ma-preserve hanggang sa panahon natin ngayon. Nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. So yun po, mga kapatid, yung paniralang yan, tumutukoy yan sa atin. Dinatnan tayo ng katapusan ng panahon. At sa huling yugto na tayo ng kasaysayan. Kaya kung tawagin itong panahon natin mula nung nangaral si Kristo hanggang sa muling pagbabalik niya, yan yung mga huling araw. So yun po, mga kapatid. Eto pa sa verse 12. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. So tagubilin dito, mga kapatid, mag-ingat po tayo. So itong talata ito'y babala rin ni Pablo matapos niya ipaalala yung mga kabigo ng Israel. Verse 5 hanggang di ba, 11, layunin itong turuan tayo, mga kapatid. Huwag tayo maging kampante. Ano yung kampante, di ba? Yung marami nag-iisip kasi na, ay, hindi ko na kailangan yan. Matatag na ako. Alam ko na yan. Minsan, yung mga kapatid, hindi pa dumadalo ng pagtitipon, iniisip nila. Ituturo niya. Alam ko na, nadinig ko na yan. May mga ganong kapatid, no? Na lalamig-lamig, tinatamad dumalo ng pagtitipon, ikakatwiran pa na, alam ko na yan. Paulit-ulit lang siya sabi niyan. Alam niyo, sabi nga ni Pablo rito, kaya nag-aakalang siya'y nakatayo. Mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Layunin nito, turuan tayo mga mananampalataya na huwag tayo maging kampante sa ating espiritual na kalagayan. Huwag tayo maging mayabang na masyado tayong nagtitiwala sa ating sarili. Inisip natin, hindi tayo mabubuwal. Pinag-iingat nga tayo, mga kapatid. Kaya nag-aakalang siya'y nakatayo. Ibig sabihin, tiwala sa sarili niya. Na nag-iisip na matatag siya, matuwid, ligtas sa anumang kasalanan. Dito, parang pinalalabas to, mga kapatid, spiritual na pagmamataas yan. Iniisip ng ilan na dahil may alam na sila, marami na silang nalalaman, okay na sila. Hindi na ako atin dyan. Alam ko na naman yan. Huwag ganun, mga kapatid. Mag-ingat tayo. Ang labis na tiwala sa sarili, simula yan ng pagbagsak. Kaya sabi rito ay mag-ingat na. Ibig sabihin na mag-ingat dito, mga kapatid. Yung talagang magbantay tayo. Laban sa tukso to, sa kasalanan. Huwag tayong overconfident yan, mga kapatid. Nakita niyo naman, yung mga Israelita. Nakakita na nga na tumawid sila sa dagat na pula. Matindi yun, ha? Yung naranasan nila, nakita nyo, yung impact nun sa buhay ng tao. Ikaw, kapatid, halimbawa, kung kasama ka ron, nakita mo, tumawid kayo sa dagat. Nahati yung dagat para makatakas kayo ron. Tapos ting umaga, may makakain kayo na galing sa langit. Hindi na nga lang natin nabasa rin. Nung humiling sila ng karne, pinadala sila ng mga ibon na araw-araw. Para magawa nila, malitsyon nila, o kaya makain nila. Para hindi puro mana yung kakainin nila. Ikaw yun andun. Doon na sa kamanghamang yung dagat na bumuka. Sa pelikula nga, nung araw, pinapalakpakan yun. Alam niyo yung araw, 10 Commandments na yun?
Napapanood ko yung bata ko sa loob ng sine. Pag nandun na sa portion na bumukas na yung pelikula lang yan, ha? Nagpapalakpakan yung mga tao. Yung mga nanonood sa sine. Lalo na kung actual ka nandun, di ba? Isang kamanghamangang bagay. Kaya nga sabi sa atin rito, kaya nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Baka mabuwal tayo katulad ng pagbagsak ng mga Israelita ron. Hindi sila nakarating sa lupang pangako. Naparusahan sila ng Diyos. So yung pagbaksak, kadalasan resulta yan ng pagiging kumpiyansa sa sarili at pagwawalang bahala sa babala ng Diyos. At sa huling talata natin, mga kapatid, ito na tagubilin sa atin, mga kapatid. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipinaintulot na kayo tuksuin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanang o makayang tiisin. So matapos magbigay ni Pablo ng serye ng mga babala tungkol sa Israel, tinapos niya yung kanya mensahe rito, mga kapatid, sa pag-asa. Totoo, maraming bumagsak noon sa kanila dahil sa tukso at kasalanan. Yun lang naman ang reason talaga, di ba? Ngunit ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang bayan. Kaya sabi niya, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Ibig sabihin, pag nakaranas tayo ng tukso, ordinaryo na yan sa mga tao. Ang dapat nating isipin, eto mga kapatid, no? Kailangan sampalatayanan natin to. Subalit tapat ang Diyos. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Tapat ang Diyos, faithful sa mga pangako ng Diyos. Panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Anong pangakong partikular na sinasabi rito? Na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin na higit sa inyo makakaya. So hindi papayagan ng Diyos na makaranas tayo ng tukso na labish sa capacity natin. Alam ng Diyos ang capacity natin. Alam ng Diyos na kung kailan tayo bibigay. Hindi papayag ang Diyos na humarap tayo sa isang tukso na alam niyang bibigay tayo. Kaya ang mentality dapat natin, mga kapatid, kapag nasa harapan tayo ng kasalanan, naranasan mo ngayon na ikaw ay tuksuin o ano man ang sitwasyon mo sa buhay, mga kapatid, maaaring pagsubok yan o anumang kahirapan yan na maaaring pagbumigay kayo, mapahiwalay kayo sa pananampalataya, ang dapat nating isipin, dumating yan sa buhay mo dahil alam ng Diyos na kaya mo yan. Huwag mong sasabihin na hindi ko kaya ito, tao lang ako. Hindi. Pinaintulot ng Diyos na maranasan mo yan dahil alam ng Diyos na kaya mo yan. Sapagkat ang sabi rito, ito yung katapatan niya na hindi niya ipapahintulot na kayo tuksuin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanang o makayang tiisin. So, ang Diyos din ang gagawa ng paraan Pag may tukso, ang Diyos ay maglalaan ng pag-iwas para matiis natin. So, pagtitiwala lang to sa Panginoon. So, sa bawat pagsubok, laging may daan palabas para hindi natin magawa yung pagkakasala. So, kailangan lamang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos din ang gagawa ng daan para matakasan natin. So, yun po, mga kapatid, yung babala sa ating panahon at tagubilin. Yan po, mga kapatid, ang ating aralin. Naway magkaroon ito ng aplikasyon sa buhay po natin sa araw-araw. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.